Pinakamamahal na Panginoong Jesus, Diyos na banal, sa pagkagalit sa kanan sa kabagan, sa pangunang panalangin po ng aming beloved Noble Evangelist Wilde Almeida, End Time Prophet, Lord God, maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na yung bargawain na tapos na tigit, sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan sa yung Santong Espiritu nagbigalak sa mga puso, at bagong lahat, kami po yung nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabaga mo kami patawarin, lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi. Mahal pa ikaw po maglagay na mga kataga na dapat bigkasin ikaw po aking nasahan. Buksan mo po pangunawa, kaisipan ng bawat na pakinig at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Unbelief and doubt, Satan cast out, be bound unto hell and be there forever. In the name of our dearest Jesus I pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Amol Evangelist Wilde Almeida, the end time prophet of our loving God, at patuloy pong ating pag-alala kailanman ay hindi natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Anwastan Pastor, our beloved Mama Dear. Ako po'y nagpaabot ng pagbati, paggalang sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord, sa ating pong beloved Lots, beloved Phil, ating beloved Maine, sa kala pong mga beloved babies. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating mga pinagpalang mga baguhan, at sa lahat ng ating viewers sa ating pong live webcast. Ating tatalakayin, pamagitan nating Race of God. Race of God, ang ibig sabihin, lahi ng Diyos. Basahin po natin ang ating mga verses. Kindly. Dito po sa Isaiah 55, talatay 23, ganito po ang pagkasulat. Sila'y hindi gagawa ng walang kabuluhan o manganganak man para sa kaskunaan, sapagkat sila ang lahi ng mga pinagpalang Panginoon at ang kanyang mga anak na kasama nila. Dito po sa Juan 8, talatay 44, ganito rin po ang pagkasulat. Kayo sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin sa isang mamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng mga ganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Amen. Palapakan po muna natin ang sabay-sabay na malakas na palakpak, ang ating mabait na Diyos sa langit, at lahat tayo magsabi ng malakas na praise the Lord. Ang ating mahal na Panginoon, ang magpala ng kanyang banal na salita, ang ating tinatalakay, Race of God o lahi ng Diyos. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, kaya nga sinasabi nating tayo mapalad, sa lahat ng mapalad, tayong pinagpalang nakasumpong ng buong katotohanan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na pinangunahan ng ating beloved Honorable Evangelist Wilde Almeida, the end time prophet of our loving God, and our beloved Anwastan Pastor, our beloved Mama Dear, and the beloved whole Almeida family. Bakit mga minamahal? Dahil tayo'y pinagpalang tunay na lahi ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, dahil maraming taong sinasabing sila'y anak ng Diyos. Iba po yung sinasabi mo sa sarili mo na ikaw ay anak ng Diyos. Iba naman yung sinasabi ng banal na kasulatan na ikaw ay lahi ng Diyos. Dahil yung tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, siya'y kabilang sa lahi ng Diyos na sinasabing race of God. Dahil sabi ng ating nabasa, sino ba ang mga lahi ng Diyos? Sabi, sila'y hindi gagawa ng walang kabuluhan. Kapag lahi ka ng Diyos, bawat hipuin ng iyong kamay, pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang iyong Ama sa langit, siya ang iyong Panginoon. Ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng Panginoon. Ang makapangyarihang Diyos, siya ang iyong Ama sa langit. Dahil lahi ka ng Diyos, tunay kang anak ng Diyos, hindi mo sinasabi sa sarili mo, ito'y may katotohanan. Sabi ng ating nabasa, bawat hipuin ng iyong kamay ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon.
hindi ka gagawa ng walang kabuluhan. Dahil ang tao sa sanlibutan, mga minamahal, puro sila pangarap, puro sila plano, mga minamahal. Pero sa kahuli-hulihang bahagi ng kanilang buhay, kabiguan pa rin ang meron sila. Pero kapag ikaw ay naging lahi ng Diyos, ang sabi, lahat ng gagawin ng iyong kamay ay mayroong kabuluhan. Ang sabi, at hindi sila manganganak para sa kakusunaan, sapagkat sila ang lahi na mga pinagpala ng Panginoon at ang kanilang mga anak na kasama nila. Kaya yung pagpapala sa iyo na ibinigay ng Diyos bilang lahi ng Diyos, hindi lang para sa iyo yan. Sabi ng ating nabasa, kasama rin ang iyong lahi dito sa lupa. Kasama ang iyong mga anak, mga minamahal, at magiging anak pa ng iyong mga anak. Dahil ang ibinigay na biyaya sa iyo ng Diyos ay para sa iyong buong pamilya na nagpapatuloy maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sa sanlibutan, pag sila'y sinuwerte, hindi natin sasabihin sila'y pinagpala. Ang biyaya sa sanlibutan, ang tawag ay swerte. Mga minamahal, swerte for the meantime, hindi forever. At kung sino ang sinuwerte, para lang sa kanya yon. Yung swerte niya, pag-aawayan pa ng buong pamilya hanggang magkagalit-galit sila, mga minamahal. Sapagkat kapag lahi ka naman ng Diyos, mga minamahal, hindi ka swerte, pinagpala ka. Kaya ang pagpapala mula sa lahi mo at darating pang lahing nagmula sa iyo. Sabi ng ating nabasa sa verse 24, at mangyari na bago sila magsitawag, sasagot ako, at samantalang sila'y nagsasalita, aking didinggit. Kaya pag lahi ka ng Diyos, mga minamahal, iniisip mo pa lang. Kapag ang iniisip mo ay ayon sa kalooban ng Diyos, ang sabi ng ating nabasa, bago ka pa tumawag, sumasagot na ang Diyos sa panalangin mo. Iniisip mo pa lamang, ibinibigay na sa iyo ng ating mahal na Panginoon sapagkat ikaw ay tunay na lahi ng Diyos, sinasabing tunay kang anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Bakit dapat natin itong maunawaan? Dahil kung hindi ka lahi ng Diyos, magiging kaninong lahi ka? Hindi ka pwede nakalagay sa in-between, mga minamahal. Hindi ka pwedeng solo flight na sasabihin mo, hindi, ito ako ito ang lahi ko Pag hindi ka lahi ng Diyos, sasama ka sa ibang lahi. Matapos sa lahi ng Diyos, ano pang ibang lahi, mga minamahal? Sa lahi ng kaaway ng Diyos, na sinasabi, simulat sa Paul, siya ay wala sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling noon pa man. Sino siya? Sabi ng ating supporting verse dito sa John chapter 8, verse 44, kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang nais ng inyong ama ang ibig niyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa lang una, at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pag nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng galang sa kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya dapat siguraduhin natin, mga minaw, saan ba tayo kabilang? Kabilang ba tayo sa lahi na sa sanlibutan na sinasabing kaaway ng Diyos na si Satanas na sinungaling? O tayo ba'y kabilang sa lahi ng Diyos, mga minamahal? Kapag tayo'y kabilang sa lahi ng Diyos, wala ka nang hahanapin pa, mga minamahal. Bakit? Dahil ang lahi mo, ang Diyos na makapangyarihan, lahat ng kailangan mo, ang Diyos na iyong amang sa langit, siya ang magbibigay sa iyo. Kaya naghahanap ka ng kagalingan, hindi ibibigay yan ng kaaway ng Diyos. Hindi ibibigay ni Satanas yan. Naghahanap ka ng kapayapaan, kagalingan ng karamdaman, kalutasan ng iyong problema, mabuwang iyong pamilya. Hindi ibibigay ni Satanas na sinungaling yan kapag ikaw ay nasa lahi ni Satanas. Pero lahat ng hinihingi mo, sabi ng ating nabasa, hihingin mo pa lang, hindi mo pa hinihingi. Iniisip mo pa lamang bago bigkasin ang iyong labi. Dahil lahi ka ng Diyos, ibibigay na sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabing yung lahi ng Diyos, sila daw ay dapat na faithful servant. Ang ibig sabihin, sila ay tapat na lingkod. Pag sinabi mong lahi ka ng Diyos, ako'y lahi ng Diyos, dapat tapat ka na lingkod ng ating mahal na Panginoon.
Hindi mo pinaglilingkuran ng Diyos dahil may kailangan ka lang. Ikaw ay servants ng Diyos. Anak ka ng Diyos. You are the sons and daughters of God now and forever. Hindi ngayon lang na meron kang kailangan. Ay, gusto ko maging lahi ng Diyos kasi meron akong kailangan eh. Pag umalis ka na sa maging lahi ng Diyos, automatically yan, magiging lahi ka ng kaaway ng Diyos. Kaya kung ano ang meron ka ngayon, ibinigay ng Diyos sa iyo dahil ikaw ay naging lahi ng Diyos, babawiin ng mahal na Panginoon. At ang meron ka ay magiging kasalatan dahil babalik ka sa lahi ng kaaway ng Diyos. Kaya sinasabing ang lahi ng Diyos, siya ay sinasabing faithful servant. Kindly. Dito po sa aklat ng San Mateo, Kabanata 25, ang talata po ay 23, sinabi sa kaniya ng kaniyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon at lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Yun daw lahi ng Diyos, siya'y sinasabi na faithful servant o sinasabi siyang tapat na lingkod, mga minamahal. Yung daw tapat na lingkod ay naglilingkod siya sa mahal na Panginoon. Tapat siya maging sa maliit na bagay. Dahil naging tapat siya sa maliit na bagay, ang sabi dahil siya'y lahi ng Diyos at tapat na lingkod ng Diyos, faithful servant siya, mula sa maliit na bagay ay nagtapat siya, ipinagkakatiwala sa kanya ng Diyos ang malaking bagay. Kaya nagsisimula tayo sa maliit, hindi kagad sa malaki. Pag ikaw ay nag-design ng malaki kagad na tungkulin, hindi mo kaya yan. Mga minamahal, walang humaakyat sa hagdanan na nasa 10 step na kagad. Lahat ng umaakyat sa hagdanan, nagsisimula sa very first step, yung unang-unang hakbang, mga minamahal, maliban na lamang, tumalong ka mula sa first step up to 10 step. Pero walang gagawa nun. Walang papagod sa kanyang sarili na tatalon at tatalon, mga minamahal. Kaya nga may hagdanan, ang bawat baitang ay ibig sabihin, hinahakbangan. Naintindihan natin. Kaya sabi ng ating nabasa, ang lahi daw ng Diyos, siya ay nagtatapat mula sa pinakamaliit dahil siya'y naging tapat, ipinagkakatiwala sa kanya ng Panginoon ang malaking bagay. Basahin natin ulit, sabi ng 23, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa. Iyon ang maririnig mo, mararamdaman mo mula sa ating mahal na Panginoon. Umigalak ang iyong puso dahil mismo ang Diyos ay nalulugod sa mabuti mong gawa. Sabi ng ating nabasa, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Kaya yung sinasabing lahi ng Diyos, mga minamahal, dahil siya'y faithful servant, sabi ng ating nabasa, pumapasok siya sa kagalakan ng Panginoon. Walang puwang sa kanya sinasabing kalungkutan. Walang puwang sa kanya sinasabing siya'y nang lulupaypay. Palagi mong makikita, kahit siya ay merong pagsubok na kinakaharap, mga minamahal, pagdating sa bahay-sambahan, masaya ang kanyang puso, may ngiti sa kanyang labi, masaya siyang nagpupuri sa Diyos dahil siya'y pumapasok sa kagalakan ng Panginoon. Yung sound ko, parang hinihigop kasi yung sound ko, nahirapan ako magsalita. Yun daw ang sinasabing faithful servant, mga minamahal. Kaya sinisimulan tayo ng mahal na as servant of God, sinasabing sons and daughter of God, sinisimulan tayo, mga minamahal, sa maliit na tungkulin. At sa ating tungkulin, hindi tayo pwedeng mag-skip, hindi tayo pwedeng tumatakas. Ay, nakaligtas ako sa tungkulin ko ngayon. Wala naman nakakita sa akin, lalo na pag wala sa Marilao si Brother Louie. Wala naman nakakita. Si Brother Louie na naman tingin ng tingin. Pati si Ar pinakekealaman. Ako talaga pakekealaman ko yan. Pag ako nagmanis, pinakamaliit na tungkulin, pakekealaman ko yan. Mga minamahal. Hindi ba? Pero hindi tayo maka-scheme. Hindi tayo makakatakas. Bakit? Dahil nakikita tayo ng ating mahal na Panginoon. Ako gusto mo maging lahi ng Diyos. Dahil lahi ka ng Diyos, maging tapat ka na magkaroon ka ng katapatang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo.
Mula sa pinakalit mong tungkulin, may nakakita man sa'yo, walang nakakita sa'yo, gagampanan mo yan ng may kagalakan. Pag dinagdagan na ng mahal pa yung tungkulin, dinagdagan na ng mahal na Panginoon. Lalo ka ngayong magsusumikap, mga minamahal. Hindi yung tayo ay porsigido lang dahil nagsisimula tayo. Sinasabi ng sanlibutan, ningas kugon, mga minamahal, ay serbi sa wikang English. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, may nakakita sa'yo, walang nakakita sa'yo. Mula sa maliit hanggang malaki mong tungkulin, gampanan mo yan na ikaw ay naglilingkod hindi sa paningin ng tao, kundi sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Dahil kung tumakas tayo sa ating tungkulin, meron kasi mga Kristiyano, ang attitude ng Kristiyano, mga minamahal, on fire sa simula. Dahil on fire, tatanggap ka ng biyaya. Pag natanggap ng biyaya, mga minamahal, yung Kristiyano, ang attitude niya, lupaypay na siya. Nakakalimutan niya ang biyaya ng ating mahal na Panginoon. Ang tinitignan niya, yung kanyang gagawin. Nakalimutan niya, mga minamahal, nasa kanya na ang kanyang pangangailangan bago pa niya hingin. Yung nandito ka lang, makita mo lang ang sarili mong nandito ka. At makita mo ang pamilya mong kasama mong naglingkod sa mahal na Panginoon, para sa akin, wala ka nang hihingin. Ibinigay na sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bakit, mga minamahal? Napakahirap pumasok sa langit. Mahirap. Pumasok ka sa impyerno, mabilis lang. Magsinungaling ka lang, lahi ka na ng kaaway ng Diyos. Pero yung magsalita ka ng tapat, mahirap yan. Pero mabilis gawin kapag lahi ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Gumawa ka ng walang nakakakita sa'yo, mahirap yan. Kung lahi ka ng kaaway ng Diyos. Pero pag lahi ka ng Diyos, masaya kang gumagawa, walang naguutos, walang nakakakita, dahil ginagawa mo ang lahat bilang sinasabing anak ng Diyos na tagapagmana ng buhay na walang hanggan, bilang lahi ng Diyos, dahil ginagawa mo ang lahat ng bagay para sa kaluwalhatian ng pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya kapag tayo tapat na lingkod, dahil tayo lahi ng Diyos, mga minamahal, hinahayaan natin ang Diyos ang siyang pumili ng ating sinasabing kapalaran. Hindi tayong pumipili ng ating kapalaran. Diyos ang pumipili, mga minamahal, para sa atin. Yan ang sinasabing letting God choose. Ibig sabihin, hinahayaan mo na ang Diyos ang pumili para sa iyo. Basa. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 47, ang talatay 4. Kanyang ipipili tayo ng ating mana, ang karilagan ni Jacob na kanyang minahal. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 16, ang talatay 5. Ang Panginoon ay siyang bahagi ng aking mana at ng aking saro, iyong inaalalayan ang aking kapalaran. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay tayong pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. At lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang Panginoon ay siyang bahagi ng aking mana at ang aking saro, iyong inaalalayan ang aking kapalaran. At doon sa ating nabasa sa Kawikaan, sa Psalms 47 verse 4, mga minamahal, sinasabi ng ating nabasa na pabayaan mo ang Diyos ang siyang pumili ng iyong mana. Ayun ang nakasulat, mga minamahal. Kaya wag natin sabihin, hindi, itong gusto ko eh. Mahal na Panginoon, maglilingkod naman ako sa'yo, itong gusto ko eh. Itong gusto kong itsura. Itong gusto kong buhok. Itong gusto kong suot. Hindi ka lahi ng Diyos, mga minamahal. Pag lahi ka ng Diyos, Diyos ang magsasabi sa iyo ano ang gagawin mo. Pag sinabi ng mahal na Panginoon, mabuhay ka ng may kabanalan, dahil Diyos ang nagsasabi sa iyo yan, pabayaan mong gawin mo ang sinasabi ng Diyos para sa iyo. Dahil ang Diyos ang nakakabuti kung anong nararapat para sa iyo. Yung maganda sa ating paningin, mga minamahal, hindi ang kaaya-aya sa Diyos. Pero yung hindi magandang paningin para sa atin, mga minamahal, pag Diyos ang nagsabi niyan,
yan ang maganda, very pleasing sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Maging sa ating tungkulin, aking yung naalala, sabi ng ating beloved Mama dear, our beloved Arbostan Pastor, kapag nakakita ka ng isang sister, hindi nagusot ang buhok niyan. Hindi nagusot ang buhok. At puting-puti ang muka, walang ginampan ng duty yan. Palagi yan nasa CR, hindi nag-duty, nagsuklay lang yan ng buhok. Naunawaan niyo ibig ko sabihin, ating beloved Mama dear nagsabi niyan, mga minamahal. Pero kapag nakita mo isang choir member, halos hindi nakapagsuklay at pawis na pawis, yan ang choir member gumanap ng may katapatan sa kanyang tungkulin. Paano ang brothers? Ganun din sa brothers. Nakita mo yung suot na long sleeve, hindi man lang nalukot, mga minamahal. Ang ibig sabihin, wala siyang ginampanan. Hindi nilinis yung CR, hindi nagwalis. Kung paano nagsuot ng long sleeve, ganun pa rin, may liston pa rin. Pero pag yan ay gumanap sa tungkulin, mga minamahal, sigurado, lukot-lukot ang suot niya. Pero yung puso niyan, mga minamahal, ay fresh na fresh, may galak dahil nagampanan niya ang kanyang tungkulin. Ay sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, pabayaan mo ang Diyos ang pumili para sa iyo. Dahil pag ang Diyos ang pumili para sa iyo, mahirap sa iyo yan. Pero hindi naman ikaw ang gagawa niyan, dahil ang Diyos ang pumili para sa iyo, ang Diyos ang gagawa para sa iyo. At makikita mo, ang hinawakan ng iyong kamay, pinagpala ng ating mahal na Panginoon dahil ikaw ay kasama sa lahi ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya pag nagawa natin ito, mga minamahal, meron tayong tinatawag na blessed assurance. Ang ibig sabihin, pinagpalang katiyakan. Iba kasi yung pinagpala lang, walang katiyakan. Hindi ba maraming pinagpala? Pinagpala, gumaling ang karamdaman, hindi na masyayang maglingkod sa Diyos. Kasi gusto niya, magaling na ang karamdaman. Pinagpala sa kabuhayan, hindi naman masyayang maglingkod sa Diyos. Mga minamahal, pag sa negosyo masaya, pag sa paglilingkod sa Diyos, lupay-pay, walang sigla, walang lakas, mga minamahal, pinagpala lang. But there's no assurance. Ang pinag-uusapan natin, blessed assurance, pinagpalang katiyakan. Pag sinabing pinagpalang katiyakan, pagpapala yan nasa iyo. Walang pwedeng kumuha dahil Diyos ang nagbigay sa iyo dahil ikaw ay lahi ng ating mahal na Panginoon. Last verse, maghanda po ating magpaawit mga manugtog. Dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 64, versikulo 4. Mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit mo sa iyo, upang siya'y makatanan sa iyong mga looban. Kami nagsisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay at ng iyong banal na templo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo daw ay sinasabing mapalad, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, Isaiah 65, ang talata po, mga minamahal. Tama ba yung ating nabasa? Psalms? Pakiulit nga. Dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 65, versikulo 4. Mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalapit mo sa iyo, upang siya'y makatanan sa iyong mga looban. At kami nagsisiyahan sa kabutihan na iyong bahay, na iyong banal na templo. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tatawagin kang mapalad, sabi ng ating nabasa, dahil pinili ka ng Diyos at pinalapit ka sa Kanya, kabilang ka ngayon sa lahi ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi, siya ay makakatahan sa kalooban ng Diyos, masisiyahan siya sa kabutihan ng bahay at banal na templo ng ating mahal na Panginoon. Sa huling sandali ng iyong buhay, ang kahuli-hulihan mong buhay, matapos sa lupa, ay sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi masasayang ang bawat panahon. Bakit pinaglingkuran mo ang ating mahal na Panginoon? Bakit naging lahi ka ng Diyos? Dahil ang pagiging lahi mo ng Diyos, hindi hanggang lupa lamang. Hindi lang para pagalingin ang karamdaman mo. Hindi para lang lutasin ang problema mo, kundi para daring ka rin sa banal na templo, sa langit, sa piling ng ating mahal na Panginoon, magpakailanman.
Iyan ang tunay na lahi ng Diyos. Tayong lahat ay tumayo, mga